Ah, mga kapatid, ngayon ay kasalukuyang may podcast mga kapatid at ang podcast po ngayon ay si kapatid na Mike Jeben Abilia Rivera. Siya po ay 7-day Adventist mga kapatid. At ang kanyang title sa kanyang podcast is Straight Testimony. Pero ang paksa pong pag-uusapan ngayon is Testing the Prophets. At yan po ay ipapahayag sa inyo ni Brother Mike Jebin ng Abilia Rivera. Ang ganda nung kanyang apelyido eh. Abilia Rivera. Ang haba pati nung pangalan niya mga kapatid. Okay, bro Mike, nandyan na po ba kayo? Test mic muna po. Test mic. Okay lang po? Okay, maganda po. Okay. Test mic. Okay Okay po, lang po? sige po bro Mike. Oras nyo na po. Sige po. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa programang ito. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa patuloy nating pakikinig sa kanyang banal na salita. So, ang programa pong ito ay tinawag na Straight Testimony. Ito po'y tumutukoy sa salita ng ating Panginoon na tinatawag na testimony. That the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So ito yung patotoo, yung banal na kasulatan, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa gabi pong ito, ang ating pong paksa ay patungkol po sa testing the prophets. Marami kasing mga mangangaral sa kasalukuyan sa mundong ibabaw na nagtuturo na sila daw ang tunay na propeta or propetesa at paano natin malalaman kung sila nga ay tunay o sila ba ay tunay na pinadala ng Diyos upang mangaral sa kanyang salita. Paano natin malalaman kung tunay nga ba ang isang propeta na isinugo ng ating Panginoong Diyos? Sa gabi pong ito, atin pong malalaman, kaya standby lang po kayo, steady lang po kayo sa inyong pong inaroroonan ngayon, naway buksan natin ang ating puso't isipan habang atin pong pakinggan at panoorin ang programang ito, Straight Testimony. Sa gabi pong ito, bago po tayo magsisimula sa ating pag-aaral, nanyahan ko po kayo na tayo po yumuko para po sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa buhay at lakas na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa pagkakataong ito, patuloy po namin inilapit sa inyo ang aming mga sarili. Sapagkat wala po kaming magagawa, maliban na lamang ang inyong banal na Espiritu ang siyang sumasa amin. Naway buksan niyo po ang aming puso't isipan habang aming pag-aralan ang iyong banal na salita, ang katotohanan na iniwan po ng aming Panginoon Kristo. Ito pong love letter, ang Biblia, na amin itong matanggap sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng liwanag na nakasulat dito upang kami mahanda sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus. Naway ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa amin sa gabing ito po'y aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Okay. Testing the prophets. Ayon po dito mga kaibigan sa nakasulat sa banal na kasulatan sa unang Tesalonika kapitulo 5, no? Ang talata po ay 20 at 21. Dito po sa New King James Version. Babasahin ko po dito. Ang sabi po ay ganito: Do not despise prophecies. Test all things, hold fast what is good. Ano raw? Do not despise prophecies. Test all things. Ano po? 1 Thessalonians chapter 5 verses 20 to 21. Babasahin ko po dito mga kaibigan, dito po sa Tagalog Biblia. Ganito po ang ating mapapakinggan sa unang Tesalonika 5:20 at 21. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Kaya ito po ay nagpapatunay mga kapatid at kaibigan na hindi raw natin hamakin ang mga panghuhula. So ibig sabihin, isa pala sa gift
ng church ay meron pong merong tinatawag na gift of prophecy. Mababasa po natin yan sa Philippians chapter 4 verse 11 at sa unang Korinto, no? Chapter 12. Kaya po, ang tunay po na iglesia sa huling araw ay kumpleto po sa gift sapagkat ito po ay binigay ng ating Panginoong Hesukristo at ang topic natin sa gabing ito ay nakafocus sa isa sa mga gift po na binigay ng Panginoon sa kanyang iglesia sa huling araw. Kaya paano natin malalaman? Merong question dito. How did God communicate to His prophets? What are the biblical tests of a true prophet? What is conditional prophecy? Are prophets infallible? Why do we believe that Ellen G. White's visions and prophetic dreams were from God? Sa gibi pong ito, mga kapatid at kaibigan, atin pong maunawaan at mabuksan ang ating puso't isipan upang tanggapin ang dalisay na aral na itinuturo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya po, ang fundamental belief po ng Seventh-day Adventist sa number 18, ang sabi po ay ganito, one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White, the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Ito po yung ating mababasa sa Seventh-day Adventist Believe, Pacific Press Publishing Association, 2005, page 247. Kaya po mga kapatid at kaibigan, naniniwala po kami ang Seventh-day Adventist po na si Ellen G. White ay propetesa ng ating Panginoong Diyos. Although Mrs. White never called herself a prophetess, the church has recognized her as such. Noong 1905 po, mga kaibigan, ang sabi po dito sa Selected Messages Book 1, page 36, sabi po ni Sister White, others have called me a prophetess, but I have never assumed that title. I have not felt that it was my duty thus to designate myself. So kaya, tinawag siya ng iba na siya ay propetesa ng Diyos. Sabi niya, I have never assumed the title. Pero yan ba'y nangangahulugan na hindi niya tinanggap na siya ay propeta? Mga kapatid at kaibigan. So ngayon, dito po sa banal na kasulatan, nakasulat po ito, hindi lamang sa New Testament, kundi pati sa Old Testament. Ang sabi po dito sa Joel Kapitulo 2, ang talata po ay 28. No? Ganito po mga kapatid at kaibigan, ang atin pong mapapakinggan. Joel 2:28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Kaya ito po yung nakahula na sa huling mga araw pala ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu at ang mga anak na lalaki at babae ay magsipanghula, shall prophesy. Kaya po, naniniwala po kami na ang gift of prophecy, hindi lamang ito sa panahon ng mga apostol, kundi ito'y makikita sa huling araw hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung atin pong babasahin ang banal na kasulatan, we'll learn that God primarily used dreams and visions to communicate with His messengers. Prophetic dreams played an important role in the time of the patriarchs. Yun ang sabi sa Genesis, kung babasahin natin from 20 to 41. In the ministry of Daniel, in the nativity narratives, visions frequently are mentioned in the writings of the prophets. Sa Isaiah chapter 1 verse 1, at mababasa din natin yan mga kaibigan sa Ezekiel 1:1, at saka sa Daniel 8:1, at saka sa Obadiah 1:1, at sa Nahum 1:1.
And in the books of Acts, during mga kapatid at kaibigan, sa 70-year ministry ni Sister Ellen White, from 1844 to 1915, siya po'y nakatanggap estimated 2,000 visions and prophetic dreams. Ayon po dito mga kapatid at kaibigan sa The Prophetic Gift, no? Sa Bible Study Guide Adult Sabbath School. Ito po, noong 2009. Basahin ko po ulit. Ang sabi po dito, receive an estimated 2,000 visions and prophetic dreams. Ang sabi pa nga dito sa Ellen G. White, Selected Messages Book 1, page 36, at times, I am carried far ahead into the future and shown what is to take place. Then, again, I am shown things as they have occurred in the past. After I come out of vision, I do not at once remember all that I have seen, and the matter is not so clear before me until I write. Then the scene rises before me as was presented in vision, and I can write with freedom. Kaya po nung binigay sa kanya ng Diyos ang mensahe sa pamamagitan po ng pangitain, pagkatapos po or ng vision po, ay pagkatapos po ang sabi niya, ang sabi po dito, after I come out of vision, no, sa pangitain yung vision, I do not at once remember all that I have seen. Pero unti-unti po niyang naalala, no? The matter is not so clear until I write, sabi niya. Kaya po mga kapatid at kaibigan, yung mensahe na binigay po sa kanya sa pamamagitan ng visions and dreams, yun po ay galing ng ating Panginoon at gusto po ng Panginoon na magbigyan ng counsel ang kanyang tunay na iglesia, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. Ngayon, marami pong pagkakataon mga kapatid at kaibigan na ang ating kapatid na Sister Ellen White, often her visions were given while she was in the presence of others. Marami pong pagkakataon na siya po'y nagkakaroon ng pangitain at tinatawag na dreams sa mga kapatiran o sa mga friends niya kasama ang kanyang mga kaibigan. So marami pong naka-observe po at naka-witness. Ayon po dito, she was in the presence of others who observed certain physical phenomena. She did not breathe. Hindi siya nakahinga mga kapatid, no? She had supernatural strength. Nagkakaroon siya ng supernatural strength. No one could move her limbs. Yun po ang sabi ng mga nakakita po, yung mga witness. No? No one could move her limbs. And she was unconscious of her surroundings. No? And ang yung mga Adventist po at non-Adventist, mga kapatid at kaibigan, nakatestify po sa tinatawag na supernatural character of her visions. Kaya po, at the General Conference session noong 1893, ang sabi po dito sa General Conference Daily Bulletin, January 29, 1893, ang sabi po ni G.N. Loboro, I have seen Sister White in vision about 50 times. She has had been examined while in vision by skillful physicians. Hindi lang po ang mga kaibigan ni Sister White o ang mga kapatiran niya na nandun, kundi sila po kinonsulta po nila. Meron pong doktor na pumunta doon at nag-examine po kay Sister White kung ano ang nangyari sa kanya. Skillful physicians, and we have testimonials from them which declare that the phenomena of her visions are beyond their comprehensions. Kaya po, malalim kasi mga kapatid at kaibigan may gustong iparating ang ating Panginoong Diyos sa kaniyang bayan sa huling mga araw. Ginamit si Sister White po, kagaya po ng mga propeta noon, ni Daniel, ni John the Revelator, nung sila po ay nagkaroon ng pangitain, ay nanghina talaga sila at sila ay parang patay na.
Kaya po, paano po natin malalaman na si Sister White po ay tunay na propetesa? Kasi amin pong tinanggap bilang Seventh-day Adventist na si Sister Ellen G. White ay tunay na propetesa sa huling mga araw. How to test a prophet? Maraming mga tao na nagtatanong, tunay nga ba propetesa si Sister Ellen G. White o sabay bulaang propeta? Paano po natin malalaman mga kaibigan? Unang-una po, how to test a true prophet. Number 1, agreement with the Bible. Ang kanya bang itinuturo ay galing po ba sa Biblia? Alam po natin mga kapatid at kaibigan na ang tinatawag na law sa Hebrew po ay Torah is the common biblical term for the inspired writings of Moses, di ba? So yung tinatawag na the testimony mga kapatid at kaibigan refers to the witness of the prophets. Kung atin pong babasahin from Old to New Testament, dito po sa 2 Chronicles chapter 23 verse 11 at saka sa John chapter 3 verse 32. So in other words mga kaibigan, what a prophet says must harmonize with what God has revealed already. Galing sa Diyos at kiniklaim niya na siya ay pinadala ng Diyos at ang kanyang turo ay hindi naman biblical, sablay naman sa itinuturo ng Biblia, ay talagang galing yan ng dyablo. Hindi po yan tunay na propeta kung ganyan ang kanyang turo. Kaya kung siya nagpakala na siya ay tunay na mangangaral o tunay na propeta, ay ang kanya pong turo ay agreement with the Bible. Kaya si Sister White, mga kapatid at kaibigan, ang kanya pong turo ay hindi po nagka-contradict. Yung doktrina po ng Seventh-day Adventist, by the way, actually, hindi po galing sa kanyang mga writings, no? Hindi po galing sa kanya. Yung itinuturo niya, yun yung itinuturo ng Biblia. Kasi yung Panginoon unchangeable, no? They will not contradict what God has said before. God's unchangeableness. Ang sabi po dito, ang Panginoon po ay unchangeableness. Ayon po dito sa Malachi 3 verse 6, no? Is at stake in His revelations to humanity. Kagaya po mga kapatid at kaibigan, meron pang example, no? Of this test of true prophet. Atin po itong mababasa sa Jeremiah chapter 28. Sa Jeremiah chapter 28, mga kapatid at kaibigan, si Jeremiah po ay nag-prophesied. Anong prophesied ni Jeremiah? That Israel would serve the king of Babylon 70 years. Yun yung nakasulat sa Jeremiah 25 verse 11. A few years into the 70 years, mga kaibigan, mayroong isang na pinangalan ng Hananiah, the son of Azor, claim otherwise. Anong claim niya? Na siya din ay pinadala ng Panginoon. Tapos, ang sabi dito sa Jeremiah chapter 28 verses 1 to 4 sa New King James Version, thus speaks the Lord of hosts, the God of Israel, saying, I have broken the yoke of the king of Babylon. Within 2 full years, sabi niya 2 years, 2 full years, I will bring back to this place all the vessels of the Lord's house. Ang sabi ni Jeremiah, 70 years, pero ang sabi niya, 2 full years, I will bring back to this place all the vessels of the Lord's house with all the captives of Judah who went to Babylon, says the Lord. Ngayon, because itong itinuturo ni Hananiah, mga kaibigan, this was not in harmony with what God had told Jeremiah previously. Diba? Iba yung sinabi ni Jeremiah at iba yung sinabi ni Hananiah na nagpanggap at nagpakilala na tunay na propeta na galing sa Diyos. Pero anong sabi ng Biblia? Ang sabi dito sa chapter 28 verses 15 to 17 sa Jeremiah, hear now. Ang sabi ng Panginoon, hear now. God gave, ang Panginoong Diyos po ay nagbigay po ng mensahe uli doon po kay Prophet Jeremiah. Ang sabi ng Panginoon, hear now. Okay. Ang sabi po dito, ay nagbigay po ng mensahe ang Panginoong Diyos doon po kay, Hananiah.
Jeremiah yung sabi ko kanina. Hear now, Hananiah, the Lord has not sent you, but you make these people trust in a lie. Yun yung sabi ng Panginoong Diyos kay Hananiah. Therefore, thus says the Lord, this year you shall die. Sinabihan ng Panginoong Diyos si Hananiah, this year you shall die because you have taught rebellion against the Lord. So Hananiah the prophet died the same year in the 7th month. So dito po natin makikita, mga kapatid at kaibigan, na ang tunay pala na propeta, dapat ang kanyang turo ay agreement with the Bible. Sample po dito yung binanggit natin ngayon, si Hananiah. Siya ay nagpakilala at nagpanggap na tunay na propeta na galing sa Diyos at isinugo ng Diyos. Pero iba ang kanyang turo doon kay Prophet Jeremiah. Ngayon, ganun din eh. The same is true for Ellen White. Anyone familiar with her books can testify that she used scripture profusely. She immersed herself in the Bible and constantly referred to the biblical text. Okay lang po bang signal, kapatid? Hello? Hello? Okay lang po? Okay. So, she immersed herself in the Bible and constantly referred to the biblical text. And what she wrote is in agreement with the Bible. Kaya po lahat ng kanyang sinulat, ito po yung agreement with the Bible. Hindi po yan galing sa kanyang sarili. Yung doktrina na itinuturo niya, hindi po galing sa kanya. Wala man lang ni isang doktrina na itinuturo ng Adventist na galing kay Sister White. Yung doktrina na itinuturo po ni Sister White ay galing po yan sa Diyos. Yan po mga kapatid at kaibigan, ang tunay po na patunay sa banal na kasulatan. Maraming mga ngaral ngayon na nagsasabi na sila daw ay tunay na propeta, pusugo ng ating Panginoong Diyos. Pero paano natin malalaman, mga kapatid at kaibigan? So ngayon, nalalaman na natin, una, kailangan palang agreement with the Bible. Kung magtanong po kayo, mga kapatid at kaibigan, patungkol po kung how many books and articles did Ellen White write? Ayon po dito, mga kaibigan, sa Elders Digest, ito po, Elders Digest, the Seventh-day Adventist Church, Understanding of Ellen White's Authority, noong 2015 first quarter, dito po sa page 13, ang sabi po dito, how many books and articles did Ellen White write? At the time of her death, Ellen White's literary productions totaled approximately 100,000 pages, 24 books in current circulation, 2 book manuscripts reading na sinulat po si Sister Ellen Gold White. Ngayon, so yung mga sinulat po niya ay hindi po yan contradict sa Bible. Agreement with the Bible po yan. Kaya wala man lang siyang isang itinuturo o yung mga doktrina na isinulat niya na galing sa kanya. Yun po ang kanya pong naunawaan galing po sa banal na kasulatan. Ngayon, pangalawa po, how to test a true prophet, kailangan yung inihula niya ay matupad, fulfilled prophecy. Akin pong babasahin, mga kaibigan, dito po sa Jeremiah, no? Dalawang chapter ito eh. Dito po sa Jeremiah chapter 18, verses 6 to 10. Ang sabi po dito sa Tagalog Biblia. Jeremiah chapter 18, verses 6 to 10. Okay. Chapter 18. Ganito po ang nakasulat sa talatang mababasa. O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalyok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalyok, gayon kayo sa kamay ko, o Israel. Sa anong sandali
ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian. Ako'y magsisisi sa kasamaan na aking inisip gawin sa kanila. At sa anumang sandali ay magsasalita ako na tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pagsisihan ko kung nga ang kabutihan na aking ipinagsabing pakikinabangan nila. So, it means mga kapatid at kaibigan na meron talagang hula ang isang propeta at kailangan na magkakatotoo. Pero meron tinatawag mga kapatid at kaibigan na conditional prophecy, no? Merong tinatawag na conditional prophecy na hindi lahat ng inihula ng propeta ng Diyos ay matutupad. Depende po yan sa mga tao. Kung sila'y nagsisiba, kung sila'y nabago ba, gaya ng binasa natin ngayon. Siguro makapagsabi kayo, ibig sabihin hindi tunay na propeta si Jeremiah. Oh. Tunay po siya na propeta. Hindi ibig sabihin na kung ang isang inuhula niya ay hindi natupad, hindi ibig sabihin na hindi na siya tunay na propeta. Kundi, yun po ay tinatawag na conditional prophecy. Ayon naman dito sa tinatawag na chapter 28 verse 9, dito po sa book of Jeremiah 28 verse 9. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. So, ano rang pangalawa? Test sa tunay na propeta ay kailangang mayroong tinatawag na fulfilled prophecy. So, binasa natin kanina yung sa ibang verse ng Jeremiah na nagdepende pala, no? Meron palang mga pagkakataon na yung inihula po ng mga propeta ay hindi nagkakatotoo dahil po sa mga tao, no? Depende po yan. Sabi po dito, kung ang bansang yaon na aking pinagsalitaan, sabi ng Panginoon, ay humiwalay sa kanilang kasamaan, ako'y magsisisi sa kasamaan na aking inisip gawin sa kanila. So kaya hindi niya ituloy yung binalak niya, yung binalak ng Panginoon. At itong mensahe na to ay dala po ni Propeta Jeremiah. So yun po, mga kapatid at kaibigan, na pangalawa pa lang test sa tunay na propeta ay kailangang fulfilled prophecy, no? Fulfilled prophecy. Yun yung nakasulat sa Jeremiah chapter 28 verse 9. So kailangang mangyayari talaga ang kanya pong inihula. Tanong, si Sister White ba, mayroon ba siyang mga inihula na natupad, mga kaibigan? Okay. So, meron pong aklat dito ni Sister White na tinatawag na Last Day Events, no? Babasahin ko po dito sa Last Day Events. Dito po sa page 124. Isa po ito sa inihula ni Sister White na natupad. I have no light in particular in regard to what is coming on New York. Only that I know that one day the great buildings there will be thrown down by the turning and overturning of God's power. Pinakita sa kanya ng Panginoon na sa New York, alam niya na isang araw na merong tinatawag na great buildings or buildings there will be thrown Okay, hintayin po natin si Brother Mike at medyo nawala yata po yung kanyang signal mga kapatid. Okay,
Nawala yata po yung signal niya. Hintayin po natin makapasok. Tinatawagan po natin mga kapatid at yung topic po niya ngayon ay ukol sa testing the prophet. Yan, testing the prophet. At ito ay kumbaga ano din to, parang ano din, episode din ito mga kapatid. Medyo nawala po yung signal. Pag mga ganitong oras po kasi, halos lahat apektado. Kaya naman yung ating mga debater at mga podcaster ay medyo nagkakaroon din sila ng problema sa internet. Okay, at sabi dito mga kapatid ni John Claudimon, sabi niya ay hindi ito debate. Ito po ay podcast mga kapatid. At ngayon po kayo nawala po kasi yung internet niya. Pero ito po talaga ay podcast ito. Siguro nawala yung internet niya eh. Tatawagan natin mga kapatid. Meron ngayon debate sila Bro Gerald ng COC at sila Bro Arnel Aligarbes. Yan, meron po. Opo. Burn, Okay, at yung ano ko andyan na po si kapatid na Mike Jeben ng 7-Day Adventist. Nawala po kasi yung signal niya mga kapatid. Sige po, Bro Mike, kayo na po. walang kuryente, nawala yung signal sa wifi. Okay, ang sabi po dito, ulitin ko po kasi naputol yung yung binasa ko. Ayon po dito, inulit po dito ni Sister White sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 200, page 12 to 13. On one occasion when in New York City, I was in the night season called upon to behold buildings rising story after story toward heaven. These buildings were warranted to be fireproof, and they were erected to glorify their owner and builders. The scene that next passed before me was an alarm of fire. Men looked at the lofty and supposedly fireproof buildings and said, "They are perfectly safe, but these buildings were consumed as if made of pitch. The fire engines could do nothing to stay the destruction. The firemen were unable to operate the engines." Naalala nyo ba yung Twin Tower? Yun. Hinula po yan ni Sister White. Hindi pa po ito natayo, no? Almost 100 years po natupad. Kasi yung Twin Tower po, nabagsak po siya, na-fall po siya noong 2001. Kaya isa po yan sa inihula po ni Sister White. Pangalawa po, ang sabi dito sa Manuscript 30, 1903, sabi ni Sister White, San Francisco and Oakland are becoming as Sodom and Gomorrah, and the Lord will visit them. Not far hence, they will suffer under His judgment. Diba? Nagkakaroon ng sunog doon at lindol doon sa Francisco, Oakland. Kaya po, inihula po yan na kapatid na Sister Ellen Gold White. Ngayon, ibig sabihin, ang tunay na propeta ay ang kanyang inihula po ay mangyayari talaga or matupad talaga. So, siguro magtanong kayo, no? Tungkol sa tinatawag na conditional prophecy. Ang sabi dito mga kaibigan, at the same time, though not all prediction come to pass if the people involved have a change of heart, yun yung sabi ko kanina. Kapag ang tao sa lugar na yan ay magbago, no? It's what is known as conditional prophecy. Kagaya ni Jonah. Ang sabi ni Jonah, 40 days na lang. At pagkatapos nito ay susunugin po ang syudad na ito ng Panginoon. Pero ang sabi po ng Biblia, natupad ba yun na nasunog ba?
Kasi ang mensahe ni Jonah galing sa Panginoon. Natupad ba na nasunog yung Nineveh? I mean, yung Nineveh? Ha? Natupad ba? Hindi nasunog yung Nineveh kasi anong nangyari? Ano po sila? Nagbago po, di ba? Nagbago po ang taga Nineveh. Kaya yung prophecy ni Jonah, yun yung tinatawag na conditional prophecy. Oh? False prophet ba si Jonah? No! Of course not. Instead, the prophecy was conditional. Its fulfillment depended upon how the people responded to the message God had given them. Kaya maraming mga non-Adventist na gumamit sa writings ni Sister White, ang sabi nila, mga contradiction daw, kagaya nito. Babasahin ko mga kapatid at kaibigan, no? Sabi ni Sister Ellen White, sa Testimonies for the Church, Volume 1, pages 131 to 132, sabi niya, I was shown the company present at the conference, said the angel. Some food for worms, some subjects of the 7 last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus. Naniniwala si Sister White, sabi niya, binigay niya ng mensahe tun po sa mga kapatiran na Adventist, no? Noong 18 naman ay will be alive and remain upon the earth. Sa kanyang panahon, sinabi niya. Ang sabi naman ng maibig sabihin, false prophet kasi hindi natupad. Okay. Sabi dito, sinagot, no? Review and Herald, October 6, 1896. Sabi dito, all who were alive way back then are now, of course, dead. How do we explain this? The answer is conditional prophecy. So yan po pala yung conditional prophecy. Yung sinabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 1, na some food for worms, some subjects of the 7 last plagues, yun yung tinatawag na conditional prophecy, kagaya po ni Jonah. No? Ibig ba sabihin si kapatid na Jonah ay false prophet dahil hindi natupad na nasunog yung Nineveh? Hindi po siya false prophet. Kaya ito yung si Sister White, nagsabi siya sa kanyang panahon na yung mga Adventist ay food for worms. Yung ibang Adventist, hindi lahat. At yung ibang Adventist naman ay will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus. Kaya po mga kaibigan, marami pong mga non-Adventist na mag-quote po sa kanyang mga writings po na misquoted naman, kagaya ng Andaw Capernaum Seventh Adventist shall be brought down unto hell. Pinotol kasi yung doon po sa taas, ang sabi diyan na of those who boast their light, yung mga Adventista kasi na nag-boast sa kanilang sarili, na nakatanggap sila ng liwanag at hindi naman sumusunod, yun yung tinatawag na Andaw Capernaum Seventh Adventist shall be brought down to hell. Yun yung mga Adventist na hindi sumusunod at nag-boast sila sa kanilang sarili na sila nakatanggap ng liwanag. Pero yung Seventh-day Adventist na nag-boast na sila ay nakatanggap ng tunay na aral o katotohanan at sila na may sumusunod, ay hindi talaga sila dadalhin sa impyerno. Kasi yung sabi dito, ang iba palang Adventist, alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus, dadalhin sa langit. Kaya wag niyong putulin. Kaya itong binasa ko ngayon, yun ay tinatawag na conditional prophecy. At dito naman mga kaibigan sa ating binasa sa Review and Herald, October 6, 1896, yung answer pala na sa itong statement na to, yun ay tinatawag na conditional prophecy. If those, ang sabi dito sa Review and Herald, if those who claim to have a living experience in the things of God had done their appointed work as the Lord ordained, the whole world would have been warned in this, and the Lord Jesus would have come in power and great glory. So yun din ang sabi sa Bible Study Guide, no, ng Seventh-day Adventist noong 2009. So, sumulat din kapatid at kaibigan si Sister Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 29. Ang sabi niya, if every soldier of Christ had done his duty
If every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might hear this message of warning, but the work is yours behind. While men have slept, Satan has stolen a march upon us. Kaya kung natapos lang sana ang gawain nung sa kapanahonan ni Sister White, ay darating ang Panginoon sa kanyang panahon. Hindi nangyari eh. Hindi preparado ang puso ng karamihan ng Adventist sa panahon niya. Kaya po hindi po natupad na naipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan. Kaya hindi po natupad na sinabi ni Sister White na some food for worms yung mga Adventist subjects of the seven last plagues. Yun yung tinatawag na conditional prophecy. So nagdepende po yan sa heart. Kung nagbago sila, kagaya ng mga tao sa Nineveh, nagbago silang lahat, kaya hindi nangyari ang sinabi ng Panginoon na susunugin niya ang syudad niyan. Okay, dito tayo mga kapatid. Na propeta ay nag-confess po na ang ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag na Diyos at tao. Atin pong babasahin sa Tagalog Biblia, dito po sa unang Juan 4, ang talata po ay 1 at 2. Ganito po mga kaibigan ang atin pong mababasa. No? Ang sabi dito, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Pag sinabing naparitong nasa laman, ito yung nangangahulugan na siya nag-exist before siya nagkatawang tao. No? Before siya nagkatawang tao. Sa verse 1 sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. No? So dito makikilala natin mga kaibigan ang Espiritu ng Diyos kung ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Kaya yung mga nagpapanggap na tunay na propeta at hindi naman naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo at sa kanyang pagkatao, yan po ay tinatawag na Antikristo. No? So maliwanag mga kaibigan na nag-confess pala ang tunay na propeta na ang ating Panginoon ay Diyos at tao. Unang 1:5:20, si Kristo ay tunay na Diyos. Si Kristo ay nagkatawang tao. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 6, ang talata po ay 38. Ganito po ang ating mapapakinggan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Ano raw sabi ni Kristo? Bumaba siyang mula sa langit. Tapos, dito sa verse 62, ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ibig sabihin, bago siya nagkatawang tao, nag-exist na pala siya. Sabi niya, ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Saan siya? Sabi niya, ako'y bumaba mula sa langit. Ibig sabihin, nag-exist na siya. Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan 17:5, ang sabi niya na kasama pala siya ng ay ano siya, bago siya nagkatawang Diyos. So ibig sabihin, ang lahat na nagpakilala na tunay na propeta ay naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo at ang kanyang pagiging tao, no? Ngayon, maraming mga tao na hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Babasahin ko po mga kapatid at kaibigan. Dito po sa meron po akong dala ditong mga reference, no? Dito po sa okay, kukunin ko muna dito. Kasi nagla-live ako sa ano po sa akin pong manugang, no? Babasahin ko po dito. Nasaan na yung mga reference ko. Ika muna ha. Okay. Okay, dito po mga kapatid at kaibigan, no? Sabi dito,
Philippine history, no? Philippine history and government. Sabi po dito sa page 143, no? 143. Ang sabi po ay ganito. Some Filipinos started new religions and cults, but these did not believe in Jesus as both God and man. In 1914, Felix Manalo founded the Iglesia ni Cristo, which used the name of Christ but did not believe in Jesus as God. Sino pong may sabi na kulto yung Iglesia ni Cristo? Yung Philippine history. Kaya po, ginamit ko po ito hindi upang saktan po kayo na kaibigan namin mga Iglesia ni Cristo, kundi amin na pong sinabi kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. So dapat pala nating paniwalaan na si Kristo ay Diyos at tao. Kaya mga kaibigan, dito po sa isang reference, kukunin ko po kasi bag lang kasi yung ano ko eh. Okay. Sabi dito po sa pasugo ng ating mga kaibigan ng Iglesia ni Cristo, marami pong mga nakasulat, no? Almost sa kanilang mga pasugo, may topic talaga tungkol sa church at saka sa God, pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. Dito sa pasugo, November 2005, volume 57, number 11. Babasahin ko po dito sa page, dito po, page 30. Ang sabi dito, did Christ have pre-existence? Tapos ang sagot nila mga kapatid at kaibigan, hindi daw nag-exist ang ating Panginoong Kristo before siya nagkatawang tao. Sabi dito, may statement dito. What we strongly disagree with is the wrong understanding of these verses, which has led to the unwarranted conclusion that Christ had pre-existent and that He is God. Kaya disagree sila kung may mga taong magsabi na ang ating Panginoon Kristo had pre-existent and that He is God. Disagree sila noon. Kung disagree sila, disagree din sila sa itinuturo ng Biblia. At dito naman mga kapatid at kaibigan sa ang Iglesia ni Kristo ngayon, ito. Babasahin natin. Isa po sa kanilang doktrina, ang sabi dito sa page, dito po sa page 5. Sabi dito, page 4. Hindi namin tinatanggap ang paniniwalang si Kristo ay tao na, Diyos pa o taong Diyos. Siya ay tao sa likas na kalagayan. Sabi naman dito sa verse 5, sa maraming pagkakataon ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos at kailan may hindi niya inangkin na siya ay Diyos o kaya'y Diyos anak sapagkat siya ay tao at hindi Diyos. Hindi raw niya inangkin na ang ating Panginoon ay Diyos. Inangkin po yan ng ating Panginoon. Basahin mo yung sa Matthew chapter 4. Sabi ng ating Panginoon, huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Sino bang tinukso sa panahon iyon? Si Kristo o ang Ama? Si Kristo ang tinukso. Kaya sabi niya, huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Kaya inamin ni Kristo na siya ay Diyos at maraming mga mangangaral po sa banal na kasulatan, mga alagad ng ating Panginoon na itinuturo na si Kristo ay tunay na Diyos. Kagaya ni Juan, si Pablo nagtuturo na si Kristo ay Diyos. No? Kaya ang Biblia po ay nagpapatunay na ang tunay pala na propeta ay kailangan na nag-confess siya na ang ating Panginoon ay tinatawag na nagkatawang tao. Naniniwala sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pagkatao. Dito naman sa Saksi ni Jehovah, tinatawag na Awake na magazine noong 2013. Babasahin ko po dito, no? Sabi dito sa page dito po sa page 10. Is Jesus God? Is Jesus God? Ang answer po dito, ang sabi dito, the Bible also says, no man has seen God at any time. Jesus cannot be God because many people did in fact see Jesus. Hindi daw Diyos si Kristo eh. Sabi ng saksi ni Jehovah. Naniniwala sila sa pagka-Diyos ni Kristo, yung maliit na Diyos. Ginawa lang daw siya ng Ama.
pero hindi sila naniniwala sa pagiging tinatawag na all-powerful God, no? Ni Kristo, yung makapangyarihan sa lahat. Kaya isa po sa proof mga kapatid at kaibigan na kailangan pala ang tunay na propeta ay nag-confess siya sa ating Panginoon bilang Diyos at tao. So ngayon, ito ba itinuturo ni Sister White? Yes! Si Sister White nagtuturo na si Kristo ay Diyos at si Kristo ay tao. May dual nature kasi si Kristo eh. Bago siya nagkatawang tao, siya ay Diyos na tunay. No? So ngayon, last mga kaibigan, mayroong tinatawag na the orchard test. No? Babasahin natin sa Matthew chapter 7 verse 20. Makikilala natin ang tunay na propeta sa kanya pong mga gawa, no? Babasahin natin. Matthew chapter 7 verse 20. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Tagalog Biblia. Ganito po ang nakasulat sa talatang mababasa. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ano raw? Makikilala pala ang tunay na propeta sa kanilang bunga. Marami ngayong mga nagpakilala na tunay na propeta, pero maliban na mali ang kanilang mga turo, ay mali naman ang kanilang mga gawa. Kaya iba na ang kanilang mga gawa, hindi na po naaayon ayon sa kanilang itinuturo. Kaya si Sister White ba, may record ba siya? Ito ang matibay na patunay. Ganito po ang nakasulat. Mayroon pong local non-Adventist newspaper. Reported mga kaibigan. Ito po yung nakasulat sa newspaper. Hindi po ito Adventist ang may-ari ha. Local newspaper po ito. Called to her reward St. Helena Star, California, July 23, 1915. Newspaper po ito ha. Ang sabi dito, the life of Mrs. White is an example worthy of emulation by all. She was a humble, devout disciple of Christ and ever went about doing good. Her death marks the calling of another noted leader of religious thought and one whose almost 90 years were full to overflowing with good deeds, kind words, and earnest prayers for all mankind. Ano raw ang sabi? Napakaliwanag. She was a humble, devout disciple of Christ and even went about doing good. No? So kaya, yung death pala niya ay nagmarks the calling of another noted leader of religious. No? Kaya, kaaya-aya pong sundin ang kanyang mga gawa sapagkat nakikita po ang kanyang mga mabubuting gawa, hindi lamang ng mga Adventist, kundi pati na rin ng mga non-Adventist kung gaano po kabait at kabuti si Sister White. At ito po ay nakatala sa lokal, no? Sa local non-Adventist newspaper ayon po sa ating binasa. Ngayon, siguro maraming mga taong nagtatanong kung tunay nga ba propeta ang ating kapatid na Sister Ellen. Ating Panginoon, siya po'y ipinadala ng Panginoon upang mangaral sa tinatawag na living message, no? Ito binigay ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Sister Ellen Gold White. Si Sister Ellen niya, kung siya ba'y propeta or propetesa, kapag ang babae propetesa, siya ba'y propetesa ng ating Panginoong Diyos, no? Ang sabi dito sa kaniyang mga right. Early in my youth, I was asked several times, "Are you a prophet?" I have ever responded, "I am the Lord's messenger." Tinanong siya, ikaw ba'y propeta or propetesa? Ang sagot niya,
I am the Lord's messenger. Pero hindi niya sinabi na hindi siya propeta. Sinabi lang niya, I am the Lord's messenger. I know that many have prophet, but I have made no claim to this title. Hindi niya sinabi na, ako'y propeta. Sinabi niya, I am the Lord's messenger. Kaya humble siya eh. Humble siya. Napaka-humble talaga ni Sister White. Dito, ang sabi dito sa karugtong, why have I not claimed to be a prophet? Sabi ni Sister White. Ang sagot ko ay ganito. Tika muna. Yung ilaw ko na nahulog. Sorry kapatid, burnout kasi dito eh. Kaya sorry talaga. Naano ko kasi yung ilaw ko eh. Naggalaw. Wait muna ha. Sorry talaga sa mga viewers. Burnout kasi. Yes po, yes po. Yes po, yes po. Okay mga kapatid, at yan po si kapatid na Mike ng Seventh-day Adventist. At ang kanyang paksang pinag-uusapan niya ay testing the prophets. Yan, straight testimony. Yan. Okay, kapatid na Mike. Okay, ganito na. Sige, hawakan ko na lang yung ilaw ko. Burnout kasi dito eh. Sabi dito mga kapatid at kaibigan, why have I not claimed to be a prophet? Because in these days, many who boldly claim that they are prophets are a reproach to the cause of Christ, and because my work includes much more than the word prophet signifies. Kaya yung statement po ni W.C. White, statements regarding Ellen G. White's work, ang sabi po niya sa kay G.G. Gorel noong May 13, 1904, ang sabi ni W.C. White, as regards mothers being a prophetess, there is no doubt in her mind or the mind of any of her family or helpers, but that she is a prophet of the Lord. Yun yung sabi ni W.C. White, yung anak ni Sister White. She is the prophet. She is a prophet of the Lord, but mother takes the same position regarding this matter as did John the Baptist. Please read the first chapter of the Gospel of John, verses 19 to 23, and you will observe that John, in his modesty, said he was not Elias nor the prophet. He said, I am voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. But we learn from the words of Christ that John was the Elias and a prophet. Mother says of her work, I do not care to be called a prophet. I am a messenger with a message, but she has never said that she was not a prophet. Hindi niya sinabi na siya hindi propeta. Kundi, kung may nagtanong sa kanya, kung may magtanong na, ikaw ba'y propeta? Ang sabi niya, I am the Lord's messenger. Kagaya rin ni John. Kaya po mga kapatid at kaibigan, ang sabi niya dito sa, dito po sa isang magazine, before po ako magtatapos po, dito po sa isang kanyang aklat, sabi po dito, sa selected messages, no? Sabi dito, wait muna. Okay. Selected Messages, Book 1, page 36. Although Ellen G. White did not claim the title prophet, we believe she did the work of prophet and more. She said, ang sabi ni Sister White, my commission embraces the work of a prophet, but it does not end there. Other call me by that name, prophetess. I have no controversy with them. Yun yung sabi sa page 34. Kung may magsabi sa kanya na siya propeta, sabi niya, I have no controversy with them. Kaya sabi niya, my work includes much more than this name signifies. I regard myself as a messenger. Kaya kung sabi ni Sister White sa akin na propeta, hindi ako I have no controversy with them, sabi niya. Kaya inamin niya, tinanggap niya na siya ay hindi lamang isang messenger, kundi siya ay tunay na propeta. Kaya yung Seventh-day Adventist, tinanggap namin siya na siya ay isang propeta or propetesa dahil tinest po namin si Sister White sa Bible, no? Kung tunay nga ba siya na pinadala ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito pong agreement with the Bible na kay Sister White
At yung fulfilled prophecy na kay Sister White, yung confessing Jesus the God, man, nasa kay Sister White, at yung makikilala sa mga gawa sa Matthew 7:20, nasa kay Sister White. Kaya pasok po lahat. Yung 4 na test po na ating pinag-aralan sa gabing ito, ang lahat po ay nasa kay Sister White. Kaya po siya ay tunay na propetisa ng Panginoong Diyos sa huling mga araw. Ang kanya pong sinulat, tinatawag na Spirit of Prophecy. Yung Spirit of Prophecy or tinatawag na the Testimony of Jesus, hindi lang po ito tumutukoy sa kanyang sinulat, kundi ito po tumutukoy, mga kapatid kaibigan, sa Biblia. Kaya yung programa natin, Straight Testimony, kailangan natin itong pagkinggan palagi sa bawat Thursday, every 7 p.m. sapagkat marami po tayong mga aral na dapat mapakinggan at maintindihan sa mga huling araw upang sa ganun ay matanggapan po natin ang mga katotohanan at mabuksan ang ating puso't isipan upang tanggapin ang ating Panginoong Diyos. Maraming pong salamat kaibigan sa inyong pakikinig. Ito po inyong kapatid at kaibigan kay Cristo, Brother Mike Rivera, ay magsasabi, magandang gabi at naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin na amin pong napag-aralan ang mga katotohanan, listing the prophets. Maraming salamat Panginoon na aming naunawaan na isa pala sa gift na binigay po ninyo sa inyong iglesia ay ang gift of prophecy. Maraming salamat na meron pa kayong tunay na propetesa na pinadala sa sanglibutang ito upang mangharad sa buhay na aral na inyo pong itinuturo sa iyong mga alagad. Maraming salamat Ama sa iyong kabutihan sa katotohanan ito. Pagpalainawa kami na sa bawat araw kami po'y sumusunod sa iyong kalooban upang sa ganon ay mahanda kami sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoon. Aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat kapatid. Okay, at yan po si Brother Mike. Itong Straight Testimony, ang parang episode din ito mga kapatid na ang topic niya ngayon, Testing the Prophets. Ngayon sa susunod na Thursday, ay may paksa na naman pong pag-uusapan ukol dito sa kanyang programang Straight Testimony. Okay po mga kapatid, at ako po ay humahanga bilang taga PDA, humahanga po kay Brother Mike dahil kahit brand out sa kanila, kahit mahina yung internet, ay hindi po siya napipigilan sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagnanais na makapagpahayag ng salita ng Diyos mga kapatid. Kaya po abangan nyo po ito si Brother Mike ng 7-Day Adventist sa programang Straight Testimony mga kapatid. At ngayon po ay kasalukuyang may debate. Ito po ay ang debate po ngayon ay si Brother Arnel Aligarbes ng Reformed Presbyterian at Gerald Cognahan ng COC o Church of Christ, na ang topic po nila ay patutunayan ko na si Kristo ay Diyos, at ang affirmative po dito ay si Brother Arnel. Panoorin nyo po mga kapatid yan, ngayon din po yan mga kapatid. At bukas meron din po tayong programa, debate. Ang magdidebate naman po bukas ay si kapatid na Ruben Nakilada ng SDA din po ito, at ang negative naman po dito ay si kapatid na Dawood ng Islam. Ang paksa po na kanilang pagdidebatihan bukas po ito mga kapatid, Sabado. Ay hindi pala ito bukas, sa ano pa ito, 23, sa Sabado pala ito mga kapatid, 8 p.m. Patutunayan ko ng pangingili ng ikapitong araw na Sabado ay dapat sundin at hindi labagin. Yan po, sa 23 po yan mga kapatid, abangan nyo po yan. At bukas, ano ba bukas? 22. Mayroon din pala bukas mga kapatid, si Brother Arnel at si Brother R.A. Fuentes ng Baptist. Ang paksa naman nila ay limited anointment o appointment. Yan, mga kapatid. Sige po, mamaya alas 9, meron din pala tayong podcast. Si Sis Esther ng Rangers of God,
Bride of Christ, si Sis Esther. Alas 9 po yan. Abangan din po ninyo yan mamaya mga kapatid. Okay po, at tatapusin na natin ang podcast na ito. Ako po si Jeffrey Punayo. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoong Hesukristo, Panginoong Diyos. Sa pangalan po ng ating CEO, si J. Rod Castros, si Bro J. Rod Castros, CEO ng Philippine Debaters Association. Kung kayo po ay gusto rin ninyong mag-podcast, kontakin lamang po ninyo si Brother J. Rod, o kaya naman ay pwede nyo rin pong kontakin. At isiset po natin ang inyong podcast. Yun lamang po, at maraming salamat, at God bless po mga kapatid.